So, hello everyone, I am Gwendolyn Alardis Icli from BTL 8A. So for today, I'm going to discuss to you the topic which is the definition of family. So we all know that family is the basic or the fundamental group in our society. Kaya kung wala ang family, wala gajud ang isa ka community. Because ang community or ang isa ka society is nagsugod siya sa imuhang family, which is ikaw, igsuon, imong mama, imong papa, o imong lolo. So, as we go deeper sa definition of family, mahibaw-an nato kung unsa ang family para sa imo o para sa ako. So let's go. So this picture shows the kind of family, diba? No, na siya parents, which is the mother and the father, and of course si lolo, si lola, and ang family is naiuban, wala sila anak, pero ang family kasagaran is naagad siya mga bata. So introduction. Family is a small group. It's one of the most important primary group. So, we all know na ang family mga kajud is maudyo na siya ang fundamental, ang una nga grupo sa isa ka society ug siya pud ang pinaka-importante. Kay kung wala ang family, dili ta makabuo og isa ka community na magtinabangay sa tanan. Kay sa family dira magsugod ang imong values, imong batasan kung isa ka sa society. Then, family is considered as an association of husband and wife with or without children. So, family, it is considered man jud no na it is an association. Pag mantag association is kanang magtinabangay or consist siya og asawa or bana. So, we can call family without any children. So, matawag dyan po nato na sila og family kung sila is kasal and nagtibo sila sa isa ka balay. And makatawag po ta og family kung naa sila mga anak. Then, the family members are having relationship with one another. So, of course, diba, sa atong family, so, sa atong balay, so, lain man kayo kung family ta tapos dili ta magpinansinay, wala tag relationship. So, ang relationship na gimendra is ikaw, imong mama, so mag-ina mo, and ikaw, imong mama o imong papa, ilang relationship, so mag-asawa sila. O ikaw po, ang imong igsuon. So, inyong relationship is magsuon ka mo, which is brother or sister ba nimo siya. So, mo na ang family. Dapat na agad yung relationship sa isa't isa. So, family exists in every society and it is found in all parts of human society. So, bisan asa ka mo adto or bisan asa ka mo laag, dili gajud mawala or dili gajud nimo malikayan na makakita ka na ng family. Kay ang family is bisan asa ka mo adto nag-exist ka jud na, bisan unsa pa imong culture, bisan unsa pa ka na klase ng tawo, unsa pa imong characteristic, dili ka mabuhi kung wala kay family. The definition of family. So, according to Eliot and Murnell, family is a biological social unit composed of husband, wife, and children. So, sa kung ingon pa kaina, ang family is isa ka group or isa ka fundamental or isa ka social unit na nag-consist siya sa bana ug asawa. No? We can call family without children or na magaling sila anak basta nag-consist na siya og asawa o bana. Next is according to Clear. So, family is a system of relationship existing between parents and children. So, nag-ingon sab ko gaina na kung family ka mo, dili gajud mahimo na wala ka mo relationship sa matag usa. Because family is built in a strong relationship. Kay kung unsang imong problem, unsa ang kanang gusto nimo nga ipagawa sa imong kaugalingon, nga dili mo kaya itugan sa ubang tao is
matug-an nimo sa family ka. Sa family dapat maka-feel ka comfortable, secure ka, and naa kay peace of mind para sa lahat. So that is the definition of the family according to Elliot and Claire and Merriam. So let's proceed to the characterization of family. So the first characteristic in the family, which is the mating relationship. So what is mating relationship? Family is formed in the mating relationship between man and woman. So ang first gajud na makahimo sa family is pag ang kanang lalaki o ang babae or ang man o ang woman is magkauyab or mag-meet sila, mag-dating. No? Kay dira man nila mahibaw-an kung unsa ang ilang mga gusto sa isang matag usa, and dira nila masabtan ang ilang kaugalingon kung bagay or comfortable ba sila nga mag-uban sila. Dira mo ila-ilahon imong partner, dira mo mahibaw-an kung unsa iyang weakness and iyang strength, no, kung asa siya dapat maglagot. So mo na ang mating relationship sa babae o sa lalaki. So, kuman na-exist ang different na mga gender type, no? But then, pag ang man o ang woman na gani ang mag-meet, so nagadyo possible na maka-build sila of family. Kay opposite gender na sila. So, this relationship can be a shorter period or a long period. So, in meeting relationship kadto dili ka maligaya na naay uban ng mga babae ug lalaki na sunod sa kanang uyab is wala sila nagka-dayon or wala sila nagdugay. Because dili sila magkasinabot sa usag-usa na ay conflict, kay ang isa is lahi iyang perspective sa life, lahi ang iyang pagtuo, lahi ang kanang iyang batasan, but then ang isa po is lahi po ang iyang perspective sa life mo nang magka-coincide bitaw sila. So dapat kung mamili ka or musulod ka sa meeting relationship, kabalo ka kung unsaon pag-handle sa imong kaugalingon, aware ka kung asa ka dapit maglagot para mas masabtan po nimo or para mas mahatagan mo og lesson ang imong partner na kung sa dapat ang buhaton para mas mataas imong relationship. So as usual, kuman is dili naman gadud dili na kay kalimod na daghan na gadud nagdi-divorce, no, bisan daghan na sila anak, bisan daghan na sila kanang daghan na sila naagyan sa kinabuhi. But then kung kamo is kamo gadud, no, himuon ninyo og center si Lord, so magdugay gadud kamo. When differences occurred in opinions, it can result in breakup, which leads to disintegration of family. So diri sa meeting relationship, diri gadud nimo mahibaw-an kung unsang batasan sa inyong partner. So kung occurred or mabawas na gani inyong mga differences, pag-abot sa different opinion, pag-abot sa kanang mga problems, is dili ka mo makasinabot. So dili ka dyan kalimod na mag-result siya o break up, which is lead na magkabulag mas inyong family or kanang magkanya-kanya mo mag-separate mo. So dapat sa meeting relationship lang dapat ila-ilahon natin ang partner or ang atoang mga sakop sa family. So the second characterization of family is satisfy economic needs. So the head of the family takes the responsibility to meet all the requirements of family. So we all know na ang mag-provide ka sa family is ang head of the family, which is the father or ang imong papa or ang imong lolo. So kailangan nila manarbaho or kailangan nila mangita og kwarta para mahatag nila ang needs sa ilang family or sa ilang mga anak. But karon is naay mga mama or naay mga babae na kaya na nila ma-afford or mahatag ang mga needs sa ilang family without any tabang sa mga papa sa ilang mga anak or dili sila magsalig sa ilang mga bana. Then now these men and women both are taking responsibility to bear the burden of family. So
like sa kong giingon karon is kuman dili na gajud kanang lalaki ra ang kanang minti na magtrabaho para mahatag ang kanang mga panginahanglanon sa pamilya. So karon is ang babae ug ang lalaki is pareha na sila nga nagtip or takes tip sa responsibility kay nagminyo man sila, so silang duha gajud ang kanang na responsibilidad na mohatag kung unsay panginahanglanon sa ilang pamilya para makasurvive. Then next is, so the third characterization of family is common place for living. So asa man bala magpuyo ang family? So in common place gid is kanang balay. So dili ka pwede magminyo kung wala kay plano na magbalay, kung wala kay kwarta pa na ikabalay. Because all members of family lives in a home, which is a common place. So the common place of family, kung asa sila magulian, kung asa sila magbuhat sa ilang mga buluhaton, sa ilang mga kung asa nila itrini ilang mga anak, kung asa nila padakon ilang mga anak is a common place, which is ilang balay. No? Some of tasks such as childbearing and child-rearing cannot be performed without having a common dwelling. So dapat kung magminyo ka na anak kay kwarta or na anak kay ika-afford na magbalay, kay kung magpadako ka o anak or kung mag-training ka sa imong anak, asa man mo i-training kung wala mo ibalay. So dili man jud pwede nga dira ra mo sa kalsada magpadakon imong mga anak kay nagminyo ka nga wala pa kay kwarta. So dapat kung magpadako ka sa imong anak, tagaan mo siya og comfortable nga kinabuhi, kanang safety siya, kanang maayo ang iyang pagdako, maayo ang iyang environment. So that's why kailangan nimo katagan og balay or kailangan ka magbalay. Next is form of marriage. So marriage is the ritual which is performed in order to establish a family. So we all know na matawag nato ang isa ka kanang family nga legal sila kung ang mama o ang papa is kasal. So kung dili kasal ang mama o ang papa, so dili siya matawag na legal, kay based sa society ang matawag ra gajud na kanang legal or naa sila certificate na ano gid sila gikasal is kanang niagi og kasal. No? Dili ta mo ingon na kana sila ano na sila, minyo na kay nagtibo naman sila, so dili na siya legal, live-in na siya. Society does not permit to establish the mating relationship without marriage. So daan pa sa una or hangtod karon is ang society nagtan-aw gajud na ang pagpakasal is sign siya or permit siya sa inyong kaminyo. Uno kay feeling nako is or akong na-observe is pag dili mo kasal, live-in na mo and nakaanak mo is medyo sawain siya tanawon. So dapat bago mo mag-anak, bago mo mag-buo family, you should ka na magpakasal anay. Kaya para naamoy blessing and mag-bless ang inyong relationship nila. And para dili ko ka magpataka og serious, para na kay karapatan ibang serious. Next characterization is family known by name. So there is a system of reckoning descent which may be through either male or female line, and every family is known by name. So sa family gajud is may baw-an nimo kung laki ba or bae ang isa ka tawo, it depends sa ilahang ngalan. So dili mo din mahimo kung sa isa ka family nga pareha mo ngalan tanan. So dapat sa inyong family is different inyong ngalan, different ka mama, different ka papa, and different sa imong mga igsuon, different pag sa imong and also dapat ang imong pangalan is nakabagay kung unsa ang imong gender, kibali kung bae ka, so pag babae ka din imong ngalan para dali ka ma-ilhan or dali
dali ka ma-recognize. Next characterization is rearing and caring of child. So the family members, example, the father, mother, grandmother, rear and care for children. So we all know na ang mga bata gajud is ginapadako gajud sila sa ilang mama and papa. So kung ang mama ug ang papa is layo kanang trabaho, so ang gapadakuan is ilahang lolo or lola. So they take all the stress and tension for caring the children. So daan pa lang naapa sa tiyan ang mga baby. So ikaw nga mama is ikaw na nagkanang carry og stress, no? Sa pagbuntis pa lang, imong mga challenges, magsuka-suka ka sa buntag, hantod sa kanang ipanganak ang mga bata. So ikaw gajud ka, ikaw man ang naghimo og family, dapat kabalo ka mo control, kabalo ka mo handle kung unsa ang kanang mga behaviors sa imong mga anak. Ikaw ang dapat magtudlo og kanang mga sakto na pamatasan. Dira man sila nagdako. Kay kung unsa magud ang makuha sa mga bata or sa imong kauban sa family nga kanang mga characteristic, kay maupod ang ilang madala sa society. So mag-mirror bitaw kung unsa siya sa panimalay, so madala gid na niya kung asa siya adto. So ang mama o ang papa is expected na gid na siya nga siya ang maghandle kung unsa may mga binuhatan siyang mga anak. Siya ang magpitol, siya ang ma-stress. So that is rearing and caring of child. So dapat kung gusto ka magka-family, gusto ka magka-anak, dapat ready na ka o mature na imong mindset pag-abot sa mga anak. Kaya basin gamay ra nga stress, imo nang makulatahan imong mga anak. So dapat will manner na ka, and dapat kabalo ka mag-adjust kung magka-family na ka. Next characterization is protection. So family provide protective services to its member by which they feel secure in home. So we'll know na dapat sa family pa lang is maka-feel na taong security, di ba? Kay ang pinakauna ng group jud na atong maduulan kung atong problem, kung naata sa mga kalisod is atong family. So dili pwede na sa family pa lang daan mahadlok na ka. So dapat mapili mo nga na kay katabang, na kay kaduulan, dili ka nila kasakitan. So kay ang family is isa siya sa pinakauna na grupo, pinaka-importante sa imong kinabuhi na dapat kanang maghatag sa imong og protection, no? As you grow older, no, kay dili mga dili maligaya na mga times na mawalaan ka sa mga o kanang confidence. So dapat sa family palaan is matagaan na ka og comfortable, security, na ganahan ka nga magpili. Dapat is ang family is dili pareha sa ubang tao na kung idam ka nila, dapat ang family is dili ka nila sa mutang, tagaan ka nila o kanang motivation na magpadayon pa ka. So that is characterization of family. Dapat you feel safe, you feel comfortable, you feel motivated, no, kung nakasa imong balay. So the next characterization is the satisfaction of sexual needs. So the satisfaction of sex instincts makes for normal personality. Satisfaction of sex instincts brings the desire for lifelong partnership among men and women. So it all about sa kanang mag-asawa na babae o lalaki. So sa mag-asawa is normal ragajud na naa sila sexual needs, no? So kung mahatag nimo na as a partner or as a husband or as a wife ang sexual needs sa imong bana sa imong asawa is na ay posibilidad or possible gajud na magdugay ka.
Kay it is normal, no? Kung maminyo ka, nagadyo yung mga need ng mga inana. So, dapat, kung maminyo ka, is willing ka, or kabalo ka mo sabot sa iyong partner, kung kana na time di siya gusto, or di niya mahatag sa iyong dapat, kabalo ka mo sabot. And dapat kabalo ka sa iyong responsibility as husband and wife na naminyo. So, dapat mahatag mo na. So, ikaw po, hindi mahatag sa partner, dapat hindi ka mamubos or maayo anay ka o consent ka sa magkasama. Next is, so, the next and the last characterization of the family is affection. So, when we say affection, diri na gadud na ma-show kung unsa nimo kalak ang members in your family. Kung unsaon nimo siya paghatag og tagad, kung unsaon nimo siya paglambing, kung unsaon nimo siya pag-motivate na mabuhi ka ang dugay, kung saan mo siya pag-motivate, kung down na kayo siya, kung tagaan mo siya o kanang mga words, kapag ay siyang debate, ihag mo siya. So, the family satisfy the needs of affection of its members. So, dapat, kung family mo, kung apil na siya sa iyong family, dapat ihatag agad mo ang imong best na mapagawas mo ang imong affection or makaramdam mo nga love mo siya. Dili siya nag-insara na nakakamunay mo kapila sa iya, worth siya, na siya katabang, na siya kaambang, diba kay pagpamilya mo, kanang dapat kabalo ka o kanang naakay mindset o matagan mo siya o kanang pagmamahal or love. So, for example, sa anang mama and anak, so ang anak is makafeel siya nga wala namang kutagaan mama o kanang wala namang maginahag, wala namang naging istoryahan o kanang ma-motivate ko kanang ma-feel na sa anak na dili na siya lang sa kanan. And pati po sa kanang mga mama, kung dili na sila maintain kumustahan sila mga anak, maka-feel sila na ata kalimutan ng anak. So, dapat jud or responsibility jud nato as a kanang members sa ka family is mahatag nato ang ilang mga needs, mga kanang mahatag nato ilang mga affection, dapat showy gud ta sa pag-abot sa family. Then man's fatigue is relieved on being here going back to his home after the hard work of his day. So, sa kanang mga papa po, sa kanang mga papa is kanang gikan bitaw sila og trabaho na grabe nila kakapon. So pag-abot nila sa balay, makakita ra sila sa mga anak nga malipayon and muhagang kalit o istorya ra og kumusta man ka pa. So maka-feel sila o ma-relieve ilang kakapon tungod kay nag-show man ka og affection sa mga papa. So, dapat inanak ta. Kay, pag-abot sa family, kung unsa ka kapon, kung unsa nimo ka-down, but then, kung istorya na ka sa mama, sa papa, sa mga anak ko, mawala na yun na mailisan o kanipay. So, family performs various functions which help in molding behavior of an individual by education. So, kabalo man jud tayo, dili man jud siya ikalimod na ang family jud is naghatag jud siya og kanang daghan no na influence kung unsa ang atong madala sa gawas, kung unsa atong madala pag-abot sa eskwelahan, no? Kay kung unsa ka sa imong balay, mao na imong madala. Kung unsa imong gitulo sa imong mga anak, mag-expect ka nga magpunang ilahang mahibaw-an or matudlo sa uban. Then, regulation of sexual behavior. So, oo, pag-abot sa family, dapat higpit ka about sa mga sexual behavior sa mga nagnakan ng anak na laki o babae. Dapat kabalo sila kung sa ilang limit, no? Kung asa ilang ilang mga boundary pag-abot sa sexual behavior. Kay para malikayan nimo ang kanang mga ng mga pagnanasa, no? Para dako sila nga naay kahadlok pag-abot ang utang. So para mas
padako nimo tanong ang mga anak or matagaan mo usab to nga future, dapat imo sila pakitaon maayo na mga binuhatan, mahimo kang role model. Mahimo kang role model sa ila. So, I think human ata sa characterization of family. We are done and different characterization of family. So now let's proceed to the type of families based on the marriage. So kani siya is different type or tulo siya ka type sa family nga nagbisa siya kung gikasal na. First is polyandrous family. So when we say polyandrous family, this type of marriage where one woman married many men and lives with all of them or with each other or them alternately. So kani siya is kanang isa ka babaji o isa ka woman is nagpakasal siya o daghan ng mga lalaki. Pwede siya kanang iyang uban sa isa ka balay, gidungan niya, or pwede po ka nang magpulipulira ng adto ng mga lalaki sa iya. Pwede tulo, pwede upat, pwede duha. So that is polyandrous family. Ang babae mo magpakasalong daghan. Next is polygamous family. So when we say polygamous family, the family formed where one man marries women at one time. In ancient times, kings marry many women at one time. So kanin siya is the type of family is kanang ang lalaki daghan siya nagpakasala ng mga babae. So unlike kaila nga ang babae mo nagpakasala sa mga lalaki na daghan. So pareha sa kadtong ancient time, ang hari is napakasal siya og daghan ng mga babae sa isa ra ka time. So pwede niya idungan or pwede niya kanang puli-pulihan ra. It depends sa iya, pero daghay ka nang ay karapatan sa lalaki. Dili ra ikaw. Next is monogamous family. So kaning monogamous family, this type of family is prevailing all over the world. In this one man marry one woman. So mao gid ni uso kuman nga mao ni kanang naandan sa society nga dili na intan-awon kanang ang babae nagpakasal sa iyang bana at ang bana nagpakasal ra sa iyang wife. So isa-isa ra walay lain, walay kahati sa karapatan ng kahati sa tanan. Iya ra jud. So it shows loyalty. So I think that's all. So thank you for listening and watching this video. I hope you understand something. So that's all. God bless.